Hello. Hello. Magandang hapon po ulit sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan. Salamat po sa buhay po ng bawat isa at sa atin po sa mga narito po ngayon sa ating bahay-sambahan. Ganyan din po sa mga nasa online. Salamat po sa mensahe po ng awit. Tayo po yung magsitayo at ating pong basahin ang ating pong text ngayon pong gabi. Ito po ay nasa Acts chapter 17, verse 11. Basahin po natin mula verse 10 hanggang 15 ng salitan po. Apo sa verse 10, then kayo po, then sabay-sabay po tayo sa verse 15. Sa kung anong pong lingwaheng Biblia meron po kayo, atin mong sa basahin. Ako po muna sa verse 10. Ang sabi po ng Acts 17 verse 10, at pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, at nanang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Kaya nga marami sa kanila ang nagsisanampalataya, gayon din sa mga babaeng Griega na may kalagayang mahal at sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Verse 14, at ang magkagay pagdakay pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaraon hanggang sa dagat at nangatira pa roon si Silas at si Timoteo. Sabay-sabay po. Datapot silang mga nagsisapatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas at ang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo, madali sila ay magsiparoon sa kanya ay nagsialis. Sila, tayo po muna ay manalangin, tayo po humingi ng awa po sa Panginoon. Panginoon namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa inyong mga buhay, sa inyo pong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa amin, sa inyong walang hanggang kapatawaran, sa lahat po, Panginoon, attributes na meron po kayo, Panginoon, ay amin pong pinupuri na minsan ay naging cliché na lamang sa amin, pero palalahanin niyo kami palagi, Panginoon, kung gaano po kayo kadakila, kung gaano kayo kataas, Panginoon. Tulad nga po ng mga naging mensahe po ng linggo, bigyan niyo kami ng mataas sa pagtingin, Panginoon, sa inyo. Dahil kasunod na nun, ang mga bagay na kailangan po namin bilang kami po inyong mga niligtas po, Panginoon. Kami po lumalapit, nagmamakaawa, Panginoon, lalong higit ang inyong pong lingkod. Na inyong gamitin, Panginoon. Madala po, Panginoon, ang mensahe po ng inyong mga salita. Ilagay niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Kilala ko po ang buhay, lalong higit. Mas kilala niyo po ako, Panginoon, kung gaano napakadami ko mga pagkukulang, mga pagkakasat, kung hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, sa tumayo, Panginoon. Pero salamat sa biyaya, Panginoon, at sa pribilehiyo na makatayong muli sa pulpitong ito at makapagdala po ng inyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Sabi po mga kapatid, ang paparito po lamang. Kayo po mag-ingat, Panginoon, sa mga sakyang kanila pong ginagamit sa daan. Sa lahat po, Panginoon, ang bere inyong lalayo, Panginoon, makarating po nagligtas. At sa amin po mga narito na, ihanda niyo po, Panginoon, ay mga puso at isipan sa amin po mga pakikinig, ang lahat po ng gawa ng kaaway. Inyo po mga ilalayo, Panginoon, ng mga interruption. Kayo po mag-aadya. Sa mga nasa online po, Panginoon, yung po kanilang tunay na pakikinig, Panginoon, doon sa ganun pong platform po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na sumama, Panginoon. Ganyan din sa lalong higit sa amin po mga nandito po sa on-site po, Panginoon. Kayo po mapapurihan at makilala, Panginoon, sa mensahe pong ayong mapapakinggan, patuloy na maging pagpapala po sa amin. At ang paborit pasalamat ay sa inyo lamang. Ito ay aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Yan. So magandang gabi po. Napakaganda po ng awit kanina. Ang ganda po ng mensahe. Ang sabi po ng kanta, nasaan kaya ako? Yun po isang malaking tanong po sa atin. At palagi po tanong sa akin din sa aking sarili, lalong higit nung ako po lumayo sa Panginoon hanggang kapag nakikita ko ba ang sarili sa gawain, nasaan nga kaya ako kung ako hindi niligtas ng Panginoon? Or kaya nasaan kaya ako kung hindi ako ibinalik ng Panginoon? Tunay yung sabi ng awit, ba ako'y nasa hangin pa, palipad-lipad, or kaya patay na. Ganun din po tayo Hindi natin hawak ang ating buhay, walang may hawak ang ating buhay. Kilala natin ating sarili na pag tayo napalayo sa Panginoon, pag tayo ay bumalik sa dati nating buhay, nasaan kaya tayo? Tayo kaya ay nasa kalagayan nating meron tayo ngayon? Tayo kaya ginagamit pa? Or na tayo ay winawalang hiyanan ng kasalanan? Pero salamat sa biyaya po ng kaligtasan ng Panginoong Jesus na nasa ating pong buhay. Kaya po ngayon pong gabi ating pong pag-aaralan, yung pong topic sa Acts 17, that they received the word with all readiness of mind. At ating pong
makikita dyan, yan po ang mga tinutukoy po dyan, kung sino po yon, sila po yung mga Bereans. Ang Bereans po isang lugar, ang Berea po yung lugar, ang pag naman po ang mga tao po sa Berea, mga Bereans. Sila po ay mga taga-Macedonia at ang naging tagapangaral po doon ay si Paul at si Silas. Sila po nangangaral doon, ito po yung pong second missionary journey po ni Paul. Sa inyo po mga Biblia, meron po diyang missionary map ni Paul. Ngayon po, yung pong sa kwento po ng Berea, ito po yung, sa pangalawa niya pong missionary journey. Then, yung pong buong story niya na ating pong pag-aaralan, kung ano po yung mga bagay na makikita po natin sa passage po na iyan. Meron na pong tanong ngayong gabi. Tayo po kay kasintulad din ng mga Berea ngayong gabi. Tayo kayo hindi napipilitan lamang. Ay, sabi ni Mama, isisimba daw prayer meeting. Ay, galing anniversary, di tayo sisimba. Tayo magpe-prayer meeting. Hindi po kaya ganun tayo ngayon? Or kaya baka tayo nasanay lamang. Ay, ako'y kada Miyerkules isisimba eh. May prayer meeting eh. Yun po yung tanong sa ating ngayong gabi. Kasi po, ang mga Berea, nung dumating po si Paul and Silas, they received the word with all readiness of mind. Kaya po ngayong gabi, ang hamon po agad ng mensahe ng Panginoon, i-ready po natin ang ating pag-iisip. Kasi mo mahirap na lutang ang ating isip habang tayo nakikinig sa salita ng Panginoon. Baka ang ating isip, naalis ko kaya yung sabi ngayon, naalis ko kaya yung saksak ng plancha sa bahay, yung kayang electric pan na aking napatay, yung aking kayang babuyan, or kung ano mang mga aspeto, ating kaya naiwan muna. At tayo ba ready makinig ng salita po ng Panginoon ngayong gabi. Kaya po yan po yung mensahe sa inyo, mensahe din sa akin. Sabi nga, nakaka-relate na ako kay Pastor na mahirap talagang maggawa ng mensahe pag may construction. Ako nagagawa kayo ng mensahe. Ilalig ko yung tiktikan, yung halo ng pala, na dapat ay kasali din. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon na meron pong tayo pong mapapakinggan ngayong gabi. At yan po yung tanong sa atin, tayo ba ready na makinig po ng salita ng Panginoon? Amen po. So tayo po mag-start na. Ang number 1 po ay, ang tanong, bakit nasabing ang mga Berea ay they receive the word with all readiness of mind? The reason, yung pong number 1, the reasons. Number 1, ay, hindi ko lang po kita din eh. They are saved or saved. Tingnan niyo po. Ang sabi po ang kwento po kasi dyan, bago po sila magpunta sa Berea, ay sila po yung nasa Thessalonians. Ang ipinapangaral po ni Paul and Silas ay, mayroong tanong, dahil po ang mga Hudyo hanggang sa ngayon po ay hindi naniniwala na si Kristo po ang Misayang dumating na. Sila ay nag-iintay pa din ng Misayang darating. Ngayon po, ipinapangaral nila ni Paul and Silas na dumating na ang Misaya at yun po si Jesus Christ. Ngayon po, sabi po ng verse 3, na binubuksan at pinatunayan na kinakailangan si Kristo ay maghirap, muling mabuhay sa mga patay, at si Jesus anya na aking ipinapangaral sa inyo ay siyang Kristo. So, pinilinaw po ni Paul and Silas na si Christ or si Jesus Christ na po yung Misayang dumating. At yun po hindi maintindihan ng mga Jews or mga Hudyo sa mga taga-Thessalonians. Ngayon po, sila yung inuusig dahil alam po ng mga Hudyo, sabi po ng verse 7, na tinanggap sila ni Jason at ang lahat ng mga ito ay nagsisigawa ng laban sa mga utos ni Cesar na nagsasabing may ibang hari si Jesus. Dahil ang mga Kristiyano po, sila naniniwala na si Christ ang ating hari. Ngayon naman, ang mga Israelita or mga nasa time po ni Cesar, ang kanila pong paniniwala, si Cesar lamang ang hari. Kaya po nung mayroong ipinapangaral na may bagong hari, doon po nagkakagulo. Nagkakaroon ng contradiction sa mga Hudyo. Mayroong Cesar at mayroong Kristong ipinapangaral. Ngayon po, kaya po dumating dyan sa point ng verse 11, dahil nga po mayroong kaguluhan sa Thessalonians, sila lumipat ni Paul and Silas papuntang sa Berea. So ang ating pong pag-aaralan ay yung pong church po sa Berea. So bakit po natin nasabi na tinanggap ng mga taga-Berea ang salita ng Panginoon na may readiness of mind dahil una, sila po yung mga ligtas. Kasi mahirap at napakahirap tanggapin ng isang unbeliever ang salita po ng Panginoon. Try niyo pong sumama sa mga soul winning. Meron nga kaming napuntahan doon, utoy, kung yan ang inyong pag-uuli, inyong pinag-aalam na lang ng baka, ay ayos. Kung yung inyong pinagwawalis na lang sa inyong bahay. Pero napakaganda po ng ating purpose kung bakit tayo nangangaral. Di ka po? Gusto nating sila ay wag mapunta sa impyerno. Gusto nating maranasan nila yung kapatawaran na meron tayo. Pero sa mga taong hindi po ligtas, napakalabo. Sabi nga ay malabo pa sa adobong pusit.
Sa sabaw ng adobong pusit. Napakalabo po. Pero bakit ng mga Bereans, bakit nila natanggap? Dahil po una, sila yung mga ligtas. Kaya pong inaasahan ko sa mga bawat nakikinig po ngayon, ay mga ligtas. Pag sila mo ligtas, ibig sabihin, ready ang inyo pong mga isip na tanggapin po ang salita ng Panginoon. Kasi po, mahirap na tayo ay, kaya po may tanong kanina, baka na tayo nasanay lamang. Or baka tayo mga, sabi nga ni Pastor Mel Mark, ang kanya daw preaching nung Sunday, sana'y merong maligtas na member. Kasi, pwede pong magkaroon ng member na hindi ligtas. Pwede. Pwedeng mapasama sa church, pero hindi talaga sa body of Christ. Pwedeng ikay mapasama sa iglesia, mabautismuhan, pero hindi talaga naligtas. Pwede po kasi mangyari yun. Pero itong mga Berea, kung bakit nila naranasan yun, dahil sila po yung mga ligtas. Kaya po, palagi, meron po isang preaching na lagi dapat sa isang preaching at gusto pong i-apply na lagi nating baliktanawa ng ating pong kaligtasan. Inyo po munang, bigyan ko po ng 10 seconds, isipin nyo ang inyong dating buhay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tama na po, baka kung saan na kayo, kung nasan dating buhay na ata kayo. So, ganyan ang ating buhay dati. Hindi ko po isipin nyo, sabi nga sa mga testimony, mga dating mga magsusugal, mag-iinom, maninigarilyo, mga bababae, palamura, mga suwail sa magulang, mga walang time sa Panginoon. Ganyan po tayo dati. Pero, salamat sa biyaya po ng kaligtasan na tayo ay meron, tayo po tayo namatayan. At totoong kamatayan. Kung tayo hindi naligtas, di ka tayo ay namatay na papuntang impyerno. Di ka po. Pero salamat sa biyaya po ng kaligtasan. Asan po natin nakita yon? Saan ka po nanggaling ang kaligtasan? Yan po inabasa natin at naipangaral sa atin sa magitan po ng Biblia. Sa salita po ng Panginoon. Kaya, ang mga Bereans sa tanggap nila yung Word of God dahil sila po yung mga ligtas. At kaya din tayo naligtas ay dahil po ng Word of God. Dahil po ng Biblia. Kaya po yan is, sabi nga, kung meron kang checher sa bagay, ayan po yan salita ng Panginoon. Last time po ating pinag-aralan, 3 months po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon na naka-center po sa topic ng Biblia. Paulit-ulit, pabulay-bulay. Kaya pero palagi po natin yung pinapaalala dahil po tayo makakalimutin. Kung ating pong re-reviewin yung ating pinag-aralan last week, baka ating limot na. Kaya po mayroong paalala palagi sa atin. Kaya po sa bawat mensahe, ating balik na naman palagi yung ating pong kaligtasan. Kaya po, kasi po ang Biblia, ito nung pipa ko lagi nasasabi, ang Biblia ang paraan po ng Panginoon para tayo makausap. Hindi na tayo makikipag-usap sa Panginoon sa sagingan, sa niyugan, sa inyong kwarto, habang nasi-CR, kung ano man. Tayo po kinakausap ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita. Kung tayo hindi nagbabasa at hindi nakikinig, paano niya po tayo kakausapin? Hindi ka po, kita mo po, napakahirap sa mga tao ang walang pag-uusap. Ang tulad po ni Michael at ni Bibi. Napakahirap kung sa loob ng isang taon ay walang pag-uusap sa mag-asawa, sa magkapatid, sa lahat ng aspeto, mahirap ang hindi nag-uusap. Magtry nyo hindi ka, ate, hindi ako nakausap, ate, masama ang loob sa akin. Hindi ka lang kinausap noon, ay ilang minuto ko lang hindi na kinausap, ay dumaan ang ilang araw. Mahirap ang hindi ka nakikipag-usap. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Biblia at hindi ka nakikinig, paano ka kakausapin ng Panginoon? Paano tayo kakausapin ng Panginoon? Kaya po, napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Yan po ang paraan para tayo makausap po ng Panginoon at napakasarap pong kausapin ng Panginoon. Hindi ka po, kasarap na sa bawat ating pakikinig ng preaching, sa ating pagbabasa, tayo kinakausap ng Panginoon. Hindi tayo nagbabasang para lang mayroong matapos yung Bible reading guide or para lang tayo mayroong ma-report. Tayo yung nakagbabasa ng Biblia para sa ating sarili. Para sa ating sariling kalalago at para sa ating sariling buhay. At saka po, kung bakit dinasabing ang mga Bereans ay tinanggap ang salita ng Panginoon with all readiness of mind at kung bakit kaya natin tanggapin ang salita ng Panginoon dahil ligtas lang naman talaga ang mahilig sa Biblia. Hindi ka po, try niyo pong i-alok ang Biblia, miski libre, baka yun i-amagin or kaya gabukin. Pero maglagay kayo ng kahit pera or kung anumang lumang bagay, pipilahan, mga libre. Bakit? Dahil ang kaligtasan po muna nagsisimula kung bakit ka magkakaroon ng pagnasa sa iyong Biblia. Kaya isang tanong, kung wala kang pagnasa sa iyong Biblia, isa yung malaking tanong. Pwede kang magkaroon ng mga bagay-bagay dito sa mundo, pero kung wala kang hilig sa Biblia, sayang lamang. Kaya po napakahalagang bagay na balikan po lagi natin ang ating kaligtasan. Kasarap na meron tayong katiyakan. Sabi nga
Masarap sa buhay, merong katiyakan. At ang pinaka-best na katiyakan po natin ay yung buhay na walang hanggan. Kaya po ang Biblia meron ng impact sa atin dahil tayo po yung mga ligtas na. The reasons, number 1, we are saved. Sabi din po ng verse 14, at nang magkagayoy pagdakay pinayaon ng mga kapatid si Pablo na pumaroon hanggang sa dagat at nangatira paroon si Silas at si Timoteo. Tinawag po silang brethren. So pag brethren po ay kapatiran. So ibig sabihin sila ang kinakausap po dyan ay kinakita ni Luke sa Book of Acts na ang mga Bereans ay kapatid sa Panginoon at sila po yung mga ligtas. It's either sila po ay ligtas na nung dumating si Paul and Silas or sila po yung naligtas nung habang inaaral po nila yung salita ng Panginoon. So, napahalaga po no. Number 1, yung pong save. Number 2, the reasons why they receive the Word of God with all readiness of mind. Number 2, they have the Spirit of God. They have the Spirit of God. Verse 11, basahin nga po uli natin ng lahat ng mga babae. Sa wika pong Ingles, para ito pong makita po yung word. Ready? Verse, English ko ito po. Yan. Read. Kaya po nila natanggap ang salita po ng Panginoon or ang Biblia sa kanila pong mga buhay dahil nasa kanila po ang Holy Spirit. At ang alam naman po natin, ang Holy Spirit po ang author ng Biblia. Ang meron pong 40 writer pero isa lamang po ang author. At yun po yung Holy Spirit. Ibinigay sa mga writer para kanilang maisulat pero isa lamang po ang may akda niyan. At yun po yung ang Panginoon. Ang Holy Spirit po ang nagpapaunawa. Hindi ko po alam kung si Miriam Defensor yung nagsabing, wala akong maintindihan sa Biblia. Tama ka po? Parang yun nga aking pagkakatanda. Pero isipin yun, isang attorney, isang matalinong tao, pero sabi niya, wala siyang maintindihan sa Biblia. Magtanong kayo ng mga engineer dyan sa labas, at inyong pagbuklatin ng Biblia, ano gari, puro sulat, or puro ano, wala silang maintindihan. Bakit? Wala silang Spirit of God, walang Holy Spirit. Bakit nga po? Babalik at babalik uli, hindi sila mga ligtas. Kaya tayo, kung bakit kaya nating tanggapin ang salita po ng Panginoon ng with readiness of mind, tayo ligtas. Pangalawa, meron tayong Spirit of God. Yung pong ibig sabihin po ng noble dyan ay noble family. Pero hindi po sa katayuan natin kung bakit natin mauunawa po ang salita ng Panginoon. Hindi dahil ikaw ay graduate ng secular, or dahil ikaw ay mayaman, o dahil ikaw ay ganto, ganyan, o mas lamang kasi ibang tao kung bakit mo naintindihan ang Biblia, biyaya lamang po ang lahat. Biyaya lamang po. Kaya sabi dyan, tingnan niyo po yung 1 Corinthians chapter 2, verse 14. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Pakibasa naman po ng lahat po nating ng mga kalalakihan. Ready? Read. Ayan po, sila daw, ang salita daw po ng Panginoon sa kanila ay foolishness or kalokohan. Tignan niyo po kung kayo po yung makapakanig ng mga atheists, lagi nila sasabi, kalokohan lamang paniniwala sa Diyos. Miski ang hindi atheist, mag-interview ka dyan ng mga kasalubong mo sa daan at iyong matanong, kalokohan na ka na ng tingin. Kalokohan, bakit? Wala silang Spirit of God. Ang una, hindi sila ligtas. Kaya po biyaya talaga. Kaya yung ating katayuan ngayon na tayo ay ligtas at tayo nakakaunawa po ng salita ng Panginoon, napakalaki na pong ipagpapasalamat sa Panginoon. Una, tayo inalis sa ating kasalanan, tayo pinatawad, meron tayong katiyakan, at ang pinakamaganda po, tayo nakakaunawa po ng salita ng Panginoon. At yung po yung unang naranasan ng mga Bereans. At tayo po yung mga Bereans din sana ngayon, na ating matanggap ang salita po ng Panginoon with all readiness of mind. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap. Tingnan niyo po mga matatalino, sabi nga kanina, may mas mga matatalino pa sa atin, pero walang alam sa Biblia. Ay mga kaklase po, mas lamang average dati nung high school or nung ako nag-aaral. Pero biyaya po ng Panginoon, mas may pag-uunawa. Ako'y aminadong lamang sila sa akin sa secular, lamang sila sa akin sa mga bagay-bagay. Pero alam ko meron akong hindi nila kayang lamangan. Yun ang kaligtasan at ang Espiritu ng Panginoon na nasa akin. At sana tayo maging proud doon. Yun isang napakaling, hindi dapat natin ikahiya yun, na tayo nakakatiyak ng langit. Kaya po, yung Spirit of God, nagpapaunawa po sa atin. Sabi nga na palagi sa atin, dapat every Christian is a theologian.
Hindi, wag natin iasa sa ating pastor, sa mga worker, sa mga Bible students, sa mga preacher na sikat. Ikaw sa iyong sarili dapat nag-aaral ng iyong Biblia. Napakadami lang pong resources sa atin. May mga Google na tayo, may mga MySword na, may mga application na, may mga books ng mga available. Kaya po napagandang bagay po yan. Na dapat every Christian, bawat Kristiyano, ay nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Hindi dapat natin maging excuse, ako na may ganito lamang. Hindi mo, meron tayong Holy Spirit na nagpapaunawa po sa atin. Kaya po, yan sabi nga, mag-alam na lang ng baka, ang alam ng iba. Yung blessing din po na tayo matuto sa Biblia. Ako po, nagpapasalamat sa mga nagturo po sa akin sa Children's Department. Dati, naming sinasaulo ang Books of the Bible. Ngayon po, sinusulat namin sa parang pang-grade 2 atong papilyon. Sinusulat namin pa 10-10. Babalik next week, sasauluhin. Hanggang ngayon, nagagamit. Sa ulo ko ang Books of the Bible. At yun sana tayo din po. Baka tayo ay hanggang ngayon hindi pa rin nasa ng Malakay or nasa ng gantong book. Nung ako nasa Bible School, meron po doon contest sa teacher. Napadamihang beses mong recite yung 66 books sa loob ng 3 minutes. Ang 6 na beses ko po atang nabanggit, ang Books of the Bible, kabilis ang magsalita at saka sa kasauluhan. Lagay na pa nag-i-speak in tongues na. Pero salamat, at yung may biyaya ng Panginoon. Kamalayan ko sa Books of the Bible kung hindi naligtas. Kamalayan ko sa, pong mga sinasabi ngayon kung hindi naligtas. Biyaya lamang po ang lahat. Kaya po, at isa din po paalala, meron po tayong Holy Spirit na nagko-convict sa atin kapag tayo walang time sa Panginoon. Sana po inyong relasyon, mahirap pag hindi natin nararanasan yun, like isang linggo na hindi nagbabasa ng Biblia at wala ka pa rin nararamdaman. Ilang linggo ka nang hindi nasimba, kaya po pag kami nagbe-visitation, at kami nangangamusta ng mga kapatid natin hindi nakasimba, at kami, kumusta po kayo? At alam naman natin hindi sila nagbabasa ng Biblia, walang time sa church, walang hindi nananalangin, walang ganitong mga bagay, at sinabi nilang, ayos na naman brother. Parang nakakalungkot ka po. Kakamustahin mo, okay lang naman, pero kilala mo kanilang buhay Sabi nila, ayos lang. Kaya po nakakatakot maging ayos lang na wala ka talagang time sa Panginoon. Kakaibang ayos yan. Baka talaga hindi muna talaga naligtas. Kaya po, napakalaking bagay po ang ating kaligtasan, lalong higit yung pong Espiritu ng Panginoon na nasa atin. May nagko-convict po sa atin kapag tayo nakakalima, mas madami. May isa pong illustration ako nabanggit sa isa po atang sa Reels ng Facebook. Sabi nga ni Henry, may nakukuha din naman sa Facebook na yan. Sabi po doon, ikaw daw ay galing ka daw sa birthday yan ng iyong kaibigan. May mga leche plan, humba, yan, speaking of humba, mamaya mayroon pupor, kilawin, lahat mga masarap, lechon, yung cordon bleu, yan, mga masarap na pagkain. Ngayon, sa sobrang gutom mo, yun ang una mong kain, kinain mo lahat. Tinikman mo lahat, kinain mo. Hanggang sa hindi ka na makakain, yung alam niyo po yung hindi ka na makahinga. Sa sobrang kabusugan, gutom na, bigla ka na bigla. Yung busog na busog ka. Ngayon, ang problema, uuwi ka sa bahay. Uuwi ka sa inyo. Galing kang birthday yan, kumain ka ng madami, uuwi ka ngayon sa inyo. Ngayon, pagdating mo sa inyo, nagluto ang iyong magulang. Nagluto. Merong pinakbet. Mga masarap din naman mga pinakbet, mga gulay, isda, mga masusustansya. Yung mga masarap, yung alam ng iyong magulang na, yung favorite mo, yung alam niyang hindi makakasama sa iyo ngayon, dahil busog na busog ka, pero magulang mo yung naghanda, anong iyong gagawin? Kakain ka ba din? Siyempre, nakakaya naman. Ngayon, hindi ka magpapahalata. Kakain ka. Ngayon, kung ang plato, kain ka. Ngayon, napansin ka ng iyong magulang, ba't gay kakaunti kong kumain? Ba't gay parang busog na, kumain ka na, no? Dahil ikaw sa iyong sarili, busog na, opo, kumain na po ako sa busog na busog. Ako lang po yung nahiyang hindi kumain dito dahil kayo naghanda. Minsan ganoon din tayo. Busog na tayo ng Facebook, ng YouTube, ng ating ginagawa sa maghapon. Tapos sa gabi na lang tayo magbabasa ng Biblia na ikaw antok na. Pagbuklat mo ng unang verse, antok na ako. Inaantok na ako. Pagod na ako. Hindi ka po, ganyan ang hirap, yan ang mahirap sa atin. Pag tayo naunahan na, pag tayo nabusog na ng mga bagay-bagay na alam naman natin hindi naman nakatulong sa ating buhay espiritual, naunahan na tayo Pero tayo napilit pa din. Kaya po maganda, merong Holy Spirit na nagko-convict sa atin. Sabi nga nung isa, baka tayo, we're too busy
in the kingdom, but we're not busy to the king. Baka tayo busy sa ating ginagawa, pero hindi, wala tayo time sa Panginoon. Pero salamat, meron pong Holy Spirit na nagko-convict sa atin. Sana tayo magpadala sa convict na yon ng Holy Spirit. Pwede naman meron convict sa iyo, pero matigas talaga ang ating puso, matigas ang ating ulo, at hindi natin masunod. Kaya po salamat. Number 1, the reasons the Bereans are saved. Number 2, they have the Spirit of God, at tayo po meron din. Number 3, mabilis ata ako ngayong gabi uli. Number 3, they are saturated. Numbers 11, pakibasa po ng lahat ng aking nasa kaliwa. Yan. Ready? Read. Yan. Kung bakit po natin nasabing tinanggap ng mga Bereans ang salita po ng Panginoon with all readiness, with their all readiness of mind, because they are saturated. Pag saturated po, dyan po natin makikita na at sa ating mga pinag-aralan, lagi nagbabasa, nagsasaulo, nagme-meditate, binabasa, nakikinig. Saturated ka ng salita po ng Panginoon. Paano, ano pong manifestation ng saturation na yun? Ang saturation ng salita ng Panginoon sa kanila. Ano pong manifestation nun? Number 1, subpoint po ng saturated, they are searching. They search the word. Tingnan niyo po yung verse 11. Ang sabi po ng verse 11 sa Acts, ang sabi po doon, sapagkat tinanggap nila ng salita ng buong pagsikap at sinisiyasat sa araw-araw. Yan po ipaalala sa atin, ang pagbabasa po ng Biblia, hindi every other day. Hindi MWF or TTHS. Hindi po yun. Ang pagbabasa po ng Biblia ay daily. At yan po ang ginagawa ng mga Bereans. Hindi lang basta binabasa, hindi lang basta nakikinig. They search the word daily. Araw-araw. Bakit po? Araw-araw din naman tayong kumakain. Tayo sa physical po natin buhay. Tayo araw-araw kumakain. Ilang beses? 3 araw, minsan 4 pag may merienda. Or 5 pag mayroong midnight snack. Tayo kumain na ng umaga, pero bakit tayo kakain pa ng tanghali? Kailangan natin Ganon din sa ating buhay spiritual. Kung bakit tayo patuloy na nakikinig, patuloy tayo nagbabasa, patuloy tayo nag-aaral, dahil kailangan natin yan. Kailangan pa, nasa mundo pa tayo. Tingnan nyo po yung mga nasa inyong Facebook, napakadaming kasalanan. Pag hindi ka nagbasa na yung salita ng Panginoon, matatambakan ka lamang ng kasalanan. Palayo ng palayo yan. Diyan naman nag-i-start. Wala nang backsliding, sabi nga palagi. Walang backsliding na biglaan. Ay, layo ko lang sa Panginoon. Walang ganun. Papalayo ka ng papalayo. Kaya po, paalala sa atin, kung ang mga Bereans po, they are saturated, dapat ganoon din tayo. Dahil hindi lang naman sila ligtas. Hindi lang sila mayroong Spirit of God, tayo din. Tayo mga ligtas, meron tayong Holy Spirit, kaya dapat tayo mga saturated din ng salita po ng Panginoon. They search the Word with all readiness. They receive and they search the Word daily. Tingnan niyo po ang sabi ng John 5:39, at ito po ang topic natin next week. Atin lang pong pasadahan. At atin po makikita yung search po doon. John 5:39, ito po yung ginawa naming memory verse. Saliksikin niyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga ito ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siya nga nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang pag-search po ng Word of God ay utos po ng Panginoon. Utos po yan, hindi yan utos ng ating pastor o ng mga worker o ng mga preacher. Yan po yung utos ng Panginoon. Yan po kung meron kayong red letter po yan. Ang sabi ng Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na meron kayong buhay ng walang hanggan. Dito po natin makikita. Sa Word of God, hindi man natin makikita sa Almanac, sa Guinness Book of Records, sa Filipino book, sa mga secular book. Yan po yung makikita lamang natin sa Word of God, sa Biblia po na meron tayo ngayon. Kaya po biyaya na tayo ay, kung gaano ka-saturated dapat ang mga Bereans, dapat tayo din. Dapat po ang mga taga-JABC din. Dahil po, ang Bereans ay church din po yun. Kaya tayo bilang church, JABC, we should also saturated by the Word of God. They search the Word daily. Ano pa pong pangalawa? Doon po pala sa searching pa po pala din, lahat po kasi ng ating hinahanap ay nasa Biblia na. Di ka ba? Kung kayo po merong maliit na Bible na ganito, meron po sa likod niyan, ano ba yung nasa likod ito? Ang sabi po doon, sa isa doon, ayun, saan hahanapin sa Biblia? Meron ka po kayo nun? Sa inyong mga diglat. Saan hahanapin sa Biblia? Ito atin nakikita pero minsan hindi natin nabubuksan. Nasa Biblia na po kasi lahat. Lahat nating payong kailangan.
At ang pinakamaganda po, Bible ang best na payo na pwede natin mapakinggan. Pwede kang mag-search ng counseling, na manood ka sa YouTube ng mga bagay-bagay, sa mga hacks or kung ano man. Pero Biblia po ang best. Bible po muna bago ang lahat. Dahil nasa Biblia na po ang lahat ng mga bagay na ating kailangan. Search. Hanapin mo lamang, nandyan lamang yan. Sabi nga, hidden treasure. Di kasarap na pinaghirapan mo yung treasure na iyong nakita. Search the word. Kung biyaya nga din po, lagi tayo mayroong mga preaching. Linggo, prayer and fasting, Merkules, mga online Bible study. Palagi na tayo nakakapakinig. At biyaya po yun ng Panginoon. Number 2 po, sa saturated na subpoint ay they examine. Verse 11 po, ano po mabasa kanina? Kaliwa. Ngayon naman po sa kanan. Lahat po nasa kanan. Acts chapter 17 verse 11. Tagalog na lang po. Sige po, ready? Read. Yan. Kung bakit po natin nasabing the reasons why the Bereans received the word with all readiness of mind, because they examined. Ang kanilang napakinggan ay hindi basta labang napakinggan lamang, ay hindi napakinggan nga lamang, kundi ka nalang sinecheck kung nasa Bible nga ba talaga, especially sa Old Testament. Dahil po ito pong Acts, wala pa naman po niyang New Testament. So ang kanila pong basis lamang ay ang Old Testament. Meron pong Old Testament, yung pong Torah natin tinatawag, o yung mga nasa scrolls. Ngayon, yung pong ipinapangaral po ni Paul and Silas, kanong ipinangaral sa mga Bereans at ang kanilang napakinggan, hindi lang na basta pumasok dito, lumabas dito. Nung kanilang napakinggan yung kanilang chinek sa Old Testament, kung ito nga ba ay totoo, kung ito ba talaga ay biblical, kung ito ba talaga ay katiwa-tiwala. Kaya po kanila, de-examine, pag meron kang ine-examine, yung sinecheck lahat, di ba po? Lalo sa mga nasa police, lahat, mga fingerprint, mga evidence, ganyan sa mga teachers, sa lahat mga aspeto. Pag yung mga ine-examine, lahat ay yung dadaanan. Ganon din po sa Biblia. Ang makikita po natin dyan, they examine, bakit po? Kanilang sinek sa Old Testament, kung ito bang kanilang sinuturo ni Paul and Silas ay nasa Biblia po talaga. At ganun din po, sabi po dito, wag po sana tayo maging katulad ng dati nating relihiyon, ng taga-opo, siya nga po, at amen. Di ka po? Kung tayo ganun pa din hanggang ngayon, ano natin pinagkaiba? Di ka po? Tayo taga-amen lamang din, pag sa Sunday, pag Merkules, taga sa mga preaching, taga-amen nga lang din. Pagdating sa bahay, wala na uli. Lumipad na uli ang ating napakinggan. Lumilipad po yan. Kaya ating maganda, pag ating napakinggan, or mayroon pa tayong time sa bahay, ating pag-aralan uli, yung sinabi ni Brother Andre Tunay. Yung ganun mga taga-Berea, talaga yung mga ligtas. Sila nga talaga yung mayroong Spirit of God. Kayo po yung madaming time. Sabi nga, lahat naman tayo mayroong 24 hours a day. Di ka po, meron ka po dito mayroong 26 hours a day. Wala naman po okay, babalidi yan kung meron. Kaya po maganda, they examined the Word of God. Bakit? Sila po saturated. Ang sabi po din, isa din pong paalala kung bakit mo mahalaga na ini-examine po natin ang salita ng Panginoon, ay dahil pag ating napakinggan sa isang preaching or ating nabasa, hindi na tayo matitisod. Di ka po? Pag ang pastor natin ay nag-aaral tungkol sa giving, yung nabasa talaga sa Biblia na meron talagang giving, hindi ka na matitisod. Kung yung nabasa sa Biblia, pinangaral ng ating pastor na wag muna boyfriend, girlfriend na unbeliever, yung nabasa sa Biblia, hindi ka na matitisod. Kung sabi ng Panginoon, unahin mo na ang Panginoon, maglingkod sa Kanya, gawin ng mga bagay-bagay. Kung bakit minsan tayo natitisod, nagagalit, nagtatampo, bakit? Hindi talaga natin nababasa sa ating Biblia. Kaya maganda po, pag ating napakinggan, i-examine natin. Yung ganun, para wala tayong dahilan para magalit. Wala tayong dahilan para matisod. Sabi nga, trabaho lang naman po na mamangaral ay pangaral. Hindi lang po kami ang author nito. Kami po yung nangangaral lamang. Sabi nga, hindi kami gumagawa ng mensahe. Kami po yung naghahanap lamang ng mensaheng ipinapangaral. Kaya po, mahalaga na ating pong aralin din. Examine. Para pag ating napakinggan, hindi na tayo matitisod. Nasa atin na po ang problema. Kung ating napakinggan po natin, ating nabasa uli sa Biblia, at tayo natisod pa din. Nasa atin ang problema.
Wala na ang problema. Ayun kasi, pastor kasi doon, mga preacher, mga worker kasi doon, lagi nang sinasabi, ganito, ganyan. Yun ang palagi sinasabi. Pero nasa atin na po ang problema, kung ating napakinggan na, nabasa pa, may quotation pa, atay natin pa din, nagtampo pa din. Nasa atin na po ang problema. Wala na sa mga nangangaral. Nasa atin na po kung bakit ayaw pa din natin tanggapin. Baka meron pa din tayong kasalanang inaalagaan. Tayo pa meron tayong walang hanggang kapatawaran, pero pwede rin tayong magkaroon ng kasalanang inaalagaan. Pwede po mangyari yun, at nangyari po yun sa akin, at pwedeng nangyari din sa inyo. Kaya po, mahalagang examine natin. Una, salita po ng Panginoon at ating buhay. Examine the Word of God. Kaya po, ang mga taga-Bereans, kung ating pong mababasa, ang reason nila kung bakit ka na lang natanggap ang salita po ng Panginoon with all readiness of mind, number 1, they are saved. Sila po yung mga ligtas at tayo ganun din. Kung bakit tayo makikinig with all readiness of mind, dahil tayo mga ligtas. Number 2, they have the Spirit of God. Meron silang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ang author, siya yung nagpapaunawa sa mga taga-Bereans ng salita ng Panginoon at nagpapaunawa din sa atin. Kung bakit po, nakita ko dito sa Spirit of God, pag tayo po nangangaral at tayo nangangaral sa iba, napakalino naman natin sinasabi Hindi ka po. Ganto po tatay ha, tayo makasalanan. May kabayaran ng kasalanan. Ngayon, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo ang panang sus. Ayong Bible sabi, wala pa din Tulog pa din. Next week, babalik ako ulit. Tatay, nandito po ulit kami. Ikaw po yung makasalanan. Ikaw may kabayaran ng kasalanan. Hindi mo kayang bayaran ang Panginoon sa iyong kailangan. Ganun ulit. Babalik ka ulit. Kaya salamat po sa, doon natin, inyo pong, at yung kung hindi nyo po kaniliwasan sinasabi, itry nyo po mag-Bible study. Try mo sa iyong katabi sa jeep. Try mo. Alam mo ba, mamaya, pag sa jeep na to, mamatay na tayo. Masasakal ka nun. Nananakot ka ata, utoy. Pero malinaw mo maganda iyong intensyon, malinaw iyong pagkakasabi, pero wala Kaya po, napakalaking pong biyaya talaga nating maunawaan. Yan, ipatuloy nating ma-cherish. Inyong tingnan ng inyong mga katrabaho, ang inyong mga kasama sa bahay, ang inyong mga nakikita sa mga paligid. Doon po natin makikita kung gano'ng katingkad ang biyaya po ng Panginoon. Di ka po? Kaya po, makikita po natin dyan, they are saved, they have the Spirit of God. Number 3, they are saturated. Sabi po, pag hindi ka saturated ng salita ng Panginoon, meron nagsasaturate ng iyong buhay. Dalawa lang naman po yan Sabi nga, kung hindi ka ginagamit ng Panginoon, ginagamit ka ng kaaway. Totoo po ba? Totoo naman po yun wala namang neutral. Pag hindi ka na ginagamit ng Diyos, ginagamit ka na ng kaaway. Pag hindi ka na ginagamit ng kaaway, di ginagamit ka ng Diyos. Wala namang gitna, ako nasa gitna. Pag Monday, ako sa Diyos. Pag ganito, ako naman sa kaaway. Wala namang ganun Dalawa lamang pwede. You can serve two gods. Hindi ka sabi nga, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Isa lamang po. Kaya mahalaga, kung mayroong magsasasarit sana ang ating isip, dahil ang isip po talaga, pag hindi natin binantayan, nakakatakot po yan. Yun nga ating mga panaginip. May sari-sari, lalong higit po yung panaginip ko isang araw, nakikita ko lang kanina. Grabe po, ang panaginip. Yun yung panaginip pa lamang, isa pag tayo gising, sabi nga ang ating pong isip talaga napakaluko. Kung atin talagang hindi tatalian, sari-sari kung saan yan pupunta. Kaya nga po minsan pag tayo nanalangin, Panginoon, nasa Alphamart ka na may maya. Doon ka na. Ay, Panginoon, ako pala nagpe-pray lamang tayo nun. Pag hindi mo talaga binantayan ng iyong isip at hindi mo sinaturate ang salita ng Panginoon, kung saan yan pupunta, merong magpupuno niyan. Pag hindi mo yan pinunan ng salita ng Panginoon, merong magpupuno niyan. At dalawa lamang po pwede magpuno. It's either ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, o ang kaaway. At ang ating mga dating kasalanan. Kaya po, merong kung sana magsasarit sa atin, yun po ang salita po ng Panginoon. At ang paalala po, kung bakit po natin nasabing sila po saturated, they search and they examine. Kailan po? Daily. Araw-araw. Ay, baka dun, brother, dati kasi listigan to, ganyan. Lalong higit nga po sana sa atin. Yan. Matadaanan po natin yung mamaya. Dati po kasi sila may persecution pa po noon. Kaya lalong higit. Yung tanong ko po nung nakaraang Sunday, yung bang, kung bakit ang mga martyr noon ay handang mamatay, bakit meron silang assurance ng langit?
Kaya itong mga taga-Bereans, kung bakit sila ay they receive the word with already, so meron silang assurance. At tayo po meron din nun. Kaya po napakalaging bagay po na we are saturated by the Word of God. We search it, and we examine it daily. Yan po ipaalala sa atin, at yan po yung reasons kung bakit po ang mga Bereans ay natanggap po ang salita ng Panginoon with all their readiness of mind. Then, next po, number 2, sunod po sa reasons, the results na po, the results. The results na po ata, maaga na. Ito po ang the readiness of mind. Number 1, sa results po, meron pong bunga kasi yan eh. Meron pong bunga ang pagiging ready po ang ating isip sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng walang nangyayari. Hindi natin pwedeng sabihin, ako na may nagbabasa palagi ng Biblia, ako na may palagi nakikinig ng walang nangyayari. Dalawa lang po yan. Pwedeng hindi ka talaga sincere, or talagang pwedeng tayo nagsisinungaling sa ating sinasabi, or merong humahad lang. Pero dapat po meron talagang result palagi. Ang salita po ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, yung illustration ng pag mabangga, merong magiging effect sa iyo. Ganun din po ang salita ng Panginoon. Kung ang mga bagay na nangyari dito merong effect, ganun din po, lalong higit ang salita po ng Panginoon. Number 1 pong result ay they are more noble. Pakibasa po uli ng mga lahat po na nasa likuran. Mula po kay Pastor hanggang lahat po na nasa likod. Sige po. Ready? Read. Yan. Ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap. Yung pong unang number 1, ang unang pong result po ng readiness na kanilang isip sa pagtanggap po ng salita ng Panginoon, they are more noble. Yung pong noble means possessing outstanding qualities. Kino-compare po ni Paul and Silas ang mga taga-Berea sa mga taga-Thessalonians. Dahil po yung sa una pong mga verses, yung 9 po pababa hanggang verse 1, yung pong issue dyan kanina, na yung pong mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus Christ na yung Messiah. Pero itong mga taga-Berea, nung dumating si Paul and Silas, sila po naniniwala na si Jesus Christ nga, dahil kanilang napakinggan at kanilang pong napatunayan sa Old Testament na si Christ po talaga ang kanilang iniintay na Messiah. Kaya po nasabi ni Luke sa Book of Acts na mga taga-Berea are more noble sa mga taga-Thessalonians. Kagad pong mabalita na ang JABC ay mga noble. Ikaw ko tayo sa sulatan, nabalitaan ko na ang mga taga-JABC, they are more noble kaysa sa gantong church or sa ganto ganyan. At yan po naman nangyayari sa ating church. Di ka po, tayo naman ay updated sa mga nangyayari sa ating church. Tayo ay nagiging blessing sa iba. Di ka po kaganda sa mga nangyayari sa ating church, sa pagdami ng workers, sa mga nangyayari sa ating gawain, sa mga Bible studies. Kung tayo po susulatan, ako'y natutuwa na ang mga taga-JABC ay noble kaysa ganito ganyan. Hindi, ma-compare. Dalawa po kasi, pwedeng positive or negative ang pagka-compare. Ang maganda po, positive. Yung comparison na para maging hamon sa atin. Pag tayo kino-compare, sana po yung maging hamon sa atin at hindi maging offensive sa atin. Hindi tayo kino-compare, pero sana po yung maging hamon sa atin. Yung hamon na nung sinabi ni Luke na mga taga-Bereans ay more noble, yung po yung naging hamon po sa kanila. Yung noble po means possessing outstanding qualities. At pag din po yung ating naranasan, lagi nga po, sabi nga, ang palay, pag mabunga, nayup-yup. Anong isa pang illustration? Basta po, yun ang lagi natin tandaan. Ang palay, habang nagbubunga ay payup-yup. Pababa. Pag tayo po na-compare, hindi para tayo magyabang. Ay, ganito, ganyan. Kami ganito, ganyan. Hindi po para magyabang. Kundi para lang po mas tumingkad ang biyaya po ng Panginoon sa atin. Lahat naman po biyaya naman mula sa ating kaligtasan, sa Holy Spirit, sa pagiging saturated, ganun din sa ating mga naging epekto po sa ating buhay.
Yan po ay biyaya lamang po ng Panginoon. Ang effect po nun, yung result, they are more noble, a better church, or a better person. Dapat tayo palagi, sabi nga, dapat tayo meron progress sa ating buhay. Kung inyo pong, bigyan ko po ulit kayo ng 5 seconds, inyo pong tingnan kung meron ng progress sa inyong buhay. 5, 4, 3, 2, 1. Kamusta po? Meron po kaya? Meron po kayong progress sa ating buhay mula nung tayo naligtas hanggang sa kalagayan natin ngayon? Mahirap na tayo nandun pa rin sa kalagayan natin dati noon. Na tayo ay palaatin pa din, ay naatin nga lamang, upot, aalis, may gagawin lamang at aalis na uli. Paulit-ulit na nangyayari. Kaya po may tanong kanina, baka tayo nasanay lamang, or napipilitan, or nautusan. Kaya po, ang una pong dapat result ng salita po ng Panginoon, pag ready ang ating isip, dapat tayo ay mas nagiging noble. Sa Tagalog po yun ay, ano nga Tagalog? Parang, ang noble po, parang ang synonym siya po ay, zeal. Anong zeal sa Tagalog? Lalo lumalim. Anong zeal? Zeal. Mga English teacher, ano pong zeal? Masikap. Tama ka po? Malingas? Malingas. Bantog. Yun, mas naging kakilala. Bakit po? Sila yung naging mas kakilala-kilala kaysa sa mga taga-Thessalonians. Dahil nung tinanggap nila ang salita ng Panginoon, they are more ready than the Thessalonians. At ganoon din po sana tayo. Na tayo ay mas maging better person. Kung sa inyong kaninang 5 seconds sa inyong ilaalala na wala pa rin tayong progress, ang mensahe pong ito ay para sa atin. Na sana po yung magkaroon ng progress sa ating buhay. Na tayo mas maging better, na tayo mas better Andrew sa dating Andrew, mas maging better na Lito sa dating Lito, mas better na Jackie Lou sa dating Jackie Lou, mas maging better sa ating dati. Bakit? We have the Word of God, we are saved, we have the Spirit of God, we are saturated. Kaya po mayroong result yan. At ang number 1 pong result, they are more noble. Yan. Number 2 po, sa verse 12, yan, they win souls. Pakibasa po ng mga, nasa kanan ko po ulit, nasa kanan. Okay po. Verse 12, ready now? Read. Yan. Ang pangalawa pong bunga ng pag tinanggap natin ang salita ng Panginoon with readiness of mind, pangalawa po ay they win souls. Ang mga Bereans po, nung kanilang tinanggap ang salita po ni na Paul and Silas tungkol po sa Panginoong Jesus, ang naging bunga po sa kanila sa verse 12, sila po yung madami nakakilala po sa Panginoon. Ang mga Bible reader at Bible hearer ay may pagbubunga. Meron po nagiging bunga yan. At ang isa pong malinaw na bunga po niyan ay tayo magbubunga sa Panginoon. At ito po yung aking palagi isinasama sa mensahe. At ito po yung lagi ding hamon sa aking buhay. Lagi ko po nasasabi na ako wala pa din bungang, yung specific, nasasabi na ako ang ginamit. Pero may sa mga testimony na may nagiging part. Pero gusto po sa Panginoon, ang prayer ko po palagi, magkabunga sa Panginoon. Kaya palagi po nagsikap. Biyaya lamang din po ako na magkabunga. Lahat po tayo nagsisikap. Dapat tayo lahat ay nagsisikap. Di ka po? Lahat nga po ba tayo nagsisikap? Magsikap po tayo. Kung paano tayo inabot, tayo mang-abot din. Hindi na nga tayo ang magliligtas. Di ka po? Tayo mangangaral lamang ng tagapagligtas. Hindi naman tayo ang gagawa. Ipangaral natin at kaya natin ng Panginoon ng gumawa. Tayo mangaral sa mga... Kaya po tayo patuloy na nangaral sa palengke, sa mga lamay, sa huling hantungan, sa mga birthdayan, sa mga ganito, ganyan. Bakit? Tayo naniniwala na ang Panginoon po ang nagliligtas. Kaya po, they win souls. Hindi na po mahirap magbunga. Ang maganda po muna, tayo ay grounded sa pagbabasa po ng Biblia at sa pakikinig po nito. Sa pag-i-examine at sa pag-aaral po nito. Ang pagiging Bible reader nga po, mayroong pagbubunga. Sabi po ng verse 12, kaya nga marami sa kanila ang nagsisampalataya. Gayon din sa mga babaeng Griega na may mga kalagayang mahal. Siguro ito yung siguro yung mga taong gold. Ano ka, gold? At sa mga lalaki ay hindi kakaunti. Ito po yung mga, pag po sinabi kasing mga, sa English po, ano po ang English nga nun? Sila po yung mga nasa mga matataas na katayuan. Isipin niyo po yun.
Saka dahil sila yung mga ready, nung tinanggap nila ang Word of God, pati yung mga nasa mataas sa lugar ka na lang naabot. Ganun din po sana tayo, kaya nga tayo patuloy nag-aanangar sa sangguniang bayan, sa barangay, sa mga officials. Dahil sila po yung mga napapahamak din naman. Ang mga napapahamak naman po hindi lang yung mga normal na tao. Kahit yung mga nakaupo dyan, yun yung mga napapahamak din. Kagandang balita na yung isang tanyag na tao sa atin naligtas or sa atin naging member. Bakit? Isang JBC member ang nangaral sa kanya at nakakilala siya sa Panginoon. Kasarap po nun, hindi para magyabang, kundi merong naging bunga yung mong salita ng Panginoon sa atin. Sana, ganun, yun po sana ang ating aim. May aim tayo na tayo ay yumaman, magkaroon ng magandang buhay, maging successful. Pero wag po sana mawala sa ating aim na tayo ay magbunga sa Panginoon. Sabi nga, hindi natutuwa ang Panginoon sa walang bunga. Kaya po, yun, patuloy na sana maging diligin palagi natin ng panalangin, ng bunga, na magkaroon tayo ng bunga sa Panginoon. Sabi nga, dahil hindi pa po, sabi nga, nakaka-addict magbunga. Hindi pag nagbunga, hindi naman, may bunga na ako, okay na ako, patsil-sil na lang. Pag ikaw daw yung nagbunga, lalo kang magsisikap magbunga. Kaya tayo mag-pray, nagkabunga sa Panginoon. At patuloy po na magbunga. Hindi naman natin yan dadalhin. Pag naman po tayo pag tayo nag-aakay naman sa Panginoon, dapat akayin talaga natin sa Panginoon. Hindi natin inaakay sa ating sarili, or sa ating company, sa ganito, ganyan. Akayin natin sa Panginoon. Kasi pwede kang inakay mo sa iyo. Pag nawala ka, wala natin yan. Bakit? Inakay natin sa ating sarili. Inakay natin sa ganitong fellowship. Pag nawala yung fellowship niya, wala na. Kaya po maganda, akayin natin sa Panginoon. Kaya po yung pagbubunga po ay isa din pong bunga or result ng we receive the word with all readiness of mind. Kahit ang mga mataas tao, mga boss natin, kaya po kayo hanga sa mga tao nag-share sa kanila mga boss. Hindi, kumbaga hindi, wala silang pakialam, miski boss ko yan itaong napapahamak. Yan wala akong sabi, yan magandang walang sinisino. Diyan, sabi nga, diyan magandang ilabas natin ang ating hiya. Hindi magwalang hiya, kundi mawala yung ating hiya para sila'y maabot. Dahil yung mga Bereans, nung sila'y nakakilala sa Panginoon, nung kanilang tinanggap ang salita po ng with all readiness of mind, naging bunga nila kahit mga mataas. Kaya yung ating mga boss, i-aim natin this year. Yung boss natin ay ating maakay sa Panginoon. Pero hindi naman tayo aasang, ako'y magpapakabuti na lamang at baka si lalapit sa Panginoon. Hindi. Gawin natin yung part natin. Sila'y ating pangaralan. Napakadami po. Minsan ay napakadaming opportunity na nasasayang sa atin. Hindi ka po. Minsan, ang boss natin magtatanong, ikaw kay baptist? Opo. Yun, patay na ang usapan. Yun, magtatanong, ano nga yung baptist? Baptist po, baptist. Minsan, napakadami ng opportunity dumadating sa atin na minsan nakakalampas. Bakit? We're not ready. Baka ito ng boss ko, saka na. Pero biglang, mali mo, yan yung opportunity. Bukas ng opportunity, tayo po ba ready na? Pag bigla kang tinanong, ikaw kaya merong isasagot? Baka pag sa chismisan, marami tayong sasagot. Kamusta yung buhay niya, ganito. Labas ang listahan. Ito ang buhay niya, ganito, ganyan. Pero pag tinanong na tungkol sa iyong nalalaman, tungkol sa pag-asang meron ka, kamusta po kaya? Tayo po kayo magbubunga sa kalagayan natin ngayon. Kaya po, yung mga Bereans ay ganon. Sana ganon din po tayo. Na tayo po magbunga, kahit yung mga nasa politics, huwag tayo mahiya. Yun nga, lalong higit po na sa mga politics, nung nakakasabay namin kumain si Pangulo, hungkag din naman. Ako yung minsan, naka-rapture, may resort, may ganito, ganyan, may business, ganito, ganyan. Pero nakausap, brother, ako nalulungkot. Nalulungkot pa ho kayo na yan. Ibigay nyo sa inyong raptor, ay masaya na. Pero ang pinapoint lang po natin, malungkot din. Minsan lang tayo na-intimidate na, baka ito baka ito, ganito, ganyan. Ang maganda pong hindi natin, para hindi tayo ma-intimidate, laging tingnan, itong taong ito ay napapahamak at kailangan ito si Kristo. Pag itong taong ito hindi nakakilala sa Panginoon, mayroon siyang kalalagyan. At maging encouragement po sa atin para po sila'y pangaralan. Lalong higit po ang ating mga kapamilya. Lagi tayo, may aim tayo sa ating mga nasa paligid, pero minsan, lagi nga natin isang burden din sa ating pamilya. Yung isa pong burden ay mga unbeliever nating family,
At yun din, isa ding burden ay mga backslider or mga napalayo nating mga kapamilya. Ay burden din sa atin. At sila, yan ay mission natin. Yan hanggat buhay, mission natin sila. Mission field natin. Sabi nga, may family, may mission. Sila ating part ng ating mission. Sila ating nakakalimutan. At lahat ng tao, yan ay ating mission field. Kaya po, pero paano mangyayari yun? Hindi naman yan imamagic or sa ganito ganyan. Meron ka dapat gawin. Una, ibabad mo iyong sarili sa salita ng Panginoon at magkaroon ka ng action. At ang bunga niyan ay nasa Panginoon. The results, they win souls. Kaya yan po isa ding, kaya po magandang tayo nakikinig din na may pag-iintindi. Para tayo hindi nahiya sa iyong nalalaman. Hindi ka kinakabahan pag ikinatanong. Ano yung Trinity? Ay, alam ko sa Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ano nga yung Trinity? 3 po ang Diyos. Patay. Patay na, naglasod. Kaya po maganda, pag meron talaga nag-discuss, atin talagang intindihin. Ang makakaintindihan yung mga matalino. Atin po babalik, meron tayong Spirit of God. Merong Holy Spirit na nagpapaintindi po sa atin. Kaya po maganda, atin talagang pag-aralan ng mga bagay-bagay. Dahil darating talaga yung point na yan. Darating ang point na kailangan mong i-defend ang iyong faith. Darating po yan. Kaya po, yung mga Bereans, they're ready. At sana'y ganun din po tayo. They receive the word with all readiness of, may talaga yung bunga, they are more noble. Number 2, they win souls. Number 3, isa din po pala, sorry po. Sa they win souls, may isa pong story po si Nabil. Nung siya daw po siya po yung Muslim, pwede pong i-search naman, napakaganda po na kanyang testimony, Nabil Qureshi sa YouTube. Siya po isang Muslim, at siya po isang devoted Muslim. Ang kanya pong tingin sa mga Christians na nasa kanyang paligid, dahil siya po yung lumaki sa isang school ng mga Christian na kanya nasa paligid, dalawa ang kanyang point of view sa mga Christians. Una ay hinahayaan mo, pag hindi ka nag-share, dalawang kanyang view sa mga Christian hindi nag-share. Ang una, hinahayaan mo akong mapahamak. Yung pong una, ang mga Kristiyano ay pumapayag na ang tao ay mapahamak. Yung pong una, tingin niya. Pangalawa, hindi ka talaga sampalataya sa iyong pininiwalaan. Yun ang tingin ng mga unbelievers sa atin pag tayo hindi nag-share. It's either, payag ka ng aking pa-impyerno, huwag na mo pa saan dumating, pero paano yan? Paano pag dumating yung point na sinabi sa iyong kapamilya, Utoy, papayag ka pa impyerno. Paano kaya pag dumating yung point na yun? Ano kaya ang ating isasagot? Pwede tayo may sagot, pero anong ating ginagawa? Bakit pag tayo may ba't kaya itong Christian na ito? Lagi ko kasama sa simba. Lagi ko kasama sa trabaho. Hindi mo lang ako sinesiran. Malay mo, may tanong na palang ganyan na iyong katrabaho. Kasama palagi, kapamilya. Kaya po maganda. Yung tanong ni Nabil, it's either wala kang pakialam sa kanila or hindi ka taga-sampalataya. Baka naman maganda din yung nasa baptist at para more chances of winning. Tayo po mayroong assurance dapat palagi. Kaya po maganda, it's either wala kang pakialam, mapapahamak sila sa impyerno or hindi ka taga-sampalataya sa pininiwalaan mo. Meron pong ganyang view ang mga unbeliever. Kaya magandang, sa 5 mawin po natin. Sa ano pong paraan? Una, dapat po muna natin silang mawin sa magitan po ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ang iaaral naman natin sa kanila ang Biblia. At ready na ang lahat. Kung kayo gusto niyo pong lesson, napakadami po nating lesson. Sa Google, sa ganito, ganyan. Napakadami. Tayo na lang po ang tanongin. Okay po? Number 3. Ito na po, tunay na po ito. They are ready in persecution. Verse 13. Ano po nagbasa kanina? Kanan, ng mga nasa kaliwa naman po. Sige po, verse 13. Ready now? Read. So, ang senaryo po dyan, nung sila po yung mga may mga kaguluhan sa Thessalonians dahil po ay may ipinapangaral na bagong hari, si Jesus Christ. Ngayon po, nung nalaman ng mga taga-Thessalonians, ng mga Hudyo, na sila Pablo at Silas ay nagpuntang Berea, itong mga taga-Thessalonians ay pumunta din doon at sila ginugulo. Nanggugulo. Ang sabi po ng word doon ay nagsisiparoon din naman na ginulo at binagabag ang mga karamihan. Pag tayo po ay asahan na po natin, ang isa ding resulta na pag tayo ay
nasa atin ang Word of God, mayroong persecution na dadating. Ang sabi po dyan, una pong persecution o kalaban natin, meron talaga may mga maling aral po talaga. Baka tayo paniwala pa din na lahat naman sa Diyos. Mahirap po yan. Baka tayo nasa baptist at paniwala pa na din na lahat naman sa Diyos. Hindi po lahat ay sa Diyos. Isang malaking katotohanan po yan, hindi lahat ay sa Diyos. Hindi lahat ng daan ay papunta sa Panginoon. Hindi yan pag-akit sa bundok na madaming daan na isang tuktok, isa lamang po ang daan. At meron po tayo, yan sila active, baka sila mas active pa sa atin. Yung mga yan, ginagamit ang kanilang mga portion para makapangaral, ang kanilang katayuan sa kanilang school, kanilang trabaho, kanilang work field, or kanilang, sa lahat. Sila active sa Facebook. Inyo pong tingnan, meron diyang mga debate na sila nagsisikap na kinakat nila yung kanilang mga debate ng ganito at ang kalahati naman yung sagot ng kanilang religion at nagiging maganda. Napakadami naglalike. Ang mga comment section, amen, amen, amen. Madaming nakakapaniwala. Bakit? Active sila eh. Pero mali. Paano tayo mga nagsasabing tayo tama? Paano tayo mga nagsasabing tayo nakakatayak ng langit? Paano tayo mga nagsasabing ako'y pinatawad at tayo minamahal ng Panginoon? Anong ginagawa natin? Pero bakit hindi natin nagawa yon? Baka babalik yan eh. Baka hindi tayo ligtas, baka wala talaga tayong Holy Spirit, or baka hindi talaga tayo saturated. Kaya po maganda, yung mga Bereans, they are ready in persecutions. Tayo po kaya, mga taga-GABC, tayo po ba kayo ready in persecutions? Tayo po kayo ready? Darating po yan, hindi yan, kung yan po hindi natin, pwede yan dumating sa hindi natin inaasahan. Di ka po, they are ready. Ranas din naman natin kung kailan tayo nag-aayos, saka naman tayo nape-persecute. Di ka po, kung kailan man ako nagbabay, saka naman itong parang nagtisod sa akin eh. Bigyan ko kung kailan ako nagsisimba, parang saka lumalayo sa akin. Darating po yan, ranas natin yan, ranas ko po yan eh. Kung kailan naman ako nag-aayos, saka naman may masasabi ang iba. Ganito, ganyan. Kung kailan ka nag-aayos, ganun yun. Lalong higit. Kapag hindi ka nag-aayos sa Panginoon, darating ang persecution. Anong ay yung ilalaban? Papatulan mo ba? Wag. Di ka po? Ang mga Bereans, they are ready. Asan tayo ganun din po? Yan. Ito po isa din pong dapat ating ma-apply sa ating mga buhay. Pag may namumula sa mga baptist, dapat ready kang ipagtanggol. Dahil nag-iintindi ka. Ay, dyan pala sa baptist, yun pala relihiyong lang din, business din pala yan. Ay, oo nga eh. Diyan kasi puro tayo din na kami. Mahirap yan. Paano pag may namumula na sa ating samahan? Pag sa ating church? Or baka tayo naglalabas ng pula sa ating simbahan? Pag mayroong kwentuhan, baka ang pulutan natin ay mga baptist. Mahirap po yan. Naranas natin yan. May mga kwentuhan ako narinig ganyan eh. Na mula pa sa ating mga member, lumalabas ang pula natin. Yun po hindi pa persecution, sa atin pa nanggagaling ang persecution. Pero maganda po, they are ready. Pag mayroong namumula sa atin, kaya natin ipagtanggol. Bakit? Alam natin ang Biblia. Alam natin nasasama tayong simbahan, nasa tama tayong aral. Iniintindi natin ang ating pinapakinggan. Di ka po? Kaya po maganda, hindi ka basta-basta katulad ng mga taga-Berean. Ang mga Berean po ready, kaya dapat ang mga taga-JABC ready din. They are ready in persecution. Sabi nga na isang quotation na pakita po sa Facebook, madali na mag-profess ng Christian dahil wala namang kapalit. Ulitin ka po. Madali na mag-profess bilang Christian dahil wala namang kapalit. Bakit po? Bumalik po tayo sa history. Pag sinabi mo ikay Kristiyano, papatayin ka. Sa mga school po, uso yun dati. Papasok sa school, may mga Armalite. Are you a Christian? Paano kaya pag may pumasok dito ng Armalite? Ikaw ganyan yung alam mo, Jesus. At papatayin ka talaga. Hindi, oo. Ay, ako na-invite lang din eh. Mahirap. Mahirap mo yan. Pero biyaya po ng Panginoon. Tayo wala nang nagahad lang sa atin. Tayo na nga minsan nagahad lang sa ating sarili. Masakit, may gagawin. Di ka, tayo na minsan eh. Tayo nang umahad lang. Pero sabi nga, madali na mag-profess bilang Christian dahil wala nang kapalit. Paano kung meron ng kapalit yan? Magpo-profess ka rin ba? Ikaw ba kay kasama pa din namin? Dadana kaya ang dugo din eh? O baka ubos ang mga silya din eh? Ubos ang... Di ka po. Pwede mangyari yun. Sa ibang simbahan nangyayari. Sa school.
Are you a Christian? Pag sinabi mong Kristyano nga, patay. Pero kung mayroon mong pusak dito at tayo sinabing ganun, tayo may palangit na. Hindi ka? Palangit na ka nga po. Okay. Kaganda na po sa langit. Madami pa ata tayong iiwan dito sa lupa, kaya tayo nang hihinayang. Madami, pero maganda po tayo, kasarap nga sa langit. Wala nang kasalanan, wala nang hirap, wala nang temptation. Napakasarap na po sa langit. Pero meron mo pong binibigyan ang Panginoon ng mission sa atin, kaya tayo buhay pa. Okay po? So, they are ready in persecution. Kaya po, dati pag nagprofess kang Christian, ipapakain ka sa leon, ikaw itatali sa isang poste, susunugin ang buhay, lalagarin ka pati warik, ikaw ay ilalagay sa kumukulong mantika. Yan po, may pupor ngayon. Ilagay ka kaya doon. Yung mantika nga ngayon, mantika yung lumapasok na sa ating katawan. Hindi na nilalagay sa mantika. Tayo na naglalagay. Pag ikaw ay nagprofess ng Christian, tatanggalin yung iyong, ang tawag po dito? Talampakan yung balat at ikay patatakbuhin sa sa buhanginan. Ikaw ihilahin sa kabayo, babatuhin ka. Hindi ka po'y kaganda ng ating kalagayan na ngayon. Tayo naka-aircon na, may electric fan, hatid at sundo, kompleto recados. Kaya po, wala pa po tayong persecutions. Kaya po maganda, dumating man yan, we are ready. Dahil ang mga Bereans, we are ready. Ganon din po tayo. Dapat tayo ay maging ready sa mga pwede pong mangyari. Number 4, yan. Balas. Number 4 po, they are useful in the ministry. Yan. So, balikan lang po natin mga points natin. The reasons, they are saved. They have the Spirit of God. They are saturated by searching and examine. The results, they are more noble. They win souls. They are ready in persecutions. Number 4, they are useful in the ministry. Pakibasa po ng mga nasa likod po ulit natin. Okay, ready now? Read. Okay, so anong nangyayari po dyan? Ang sabi po kasi sa Matthew, once na ikaw ay merong kaguluhan, lilipat ka ng kabilang lugar. So sila mula sa Thessalonians, lumilipat sila sa Berea, meron ulit persecution, hinahabol sila mga nanggugulo, lilipat ulit sila ngayon. Ngayon, itong mga taga-Bereans, ang kanilang ginawa, kanilang tinulungan si Paul and Silas para makaalis. Okay po, so yun po ang senaryo. Ang sabi po naman dito, ganoon din po sa atin. Kung ang mga taga-Bereans ay napakalagi pong katulungan kay Paul and Silas at sa ministry po ng pangangaral ng salita ng Panginoon, sana po ganoon din tayo. Pag tayo po ay we receive the word with all of our readiness of our mind, tayo po ay magiging kagamit-gamit sa gawain po ng Panginoon. Sabi nga ng pastor, ang nagbabasa at nakikinig ng Bible ay napakalaking katulungan na po sa ating gawain. Kung ang lahat ng member ng GABC ay nagbabasa, ay para na lamang tayo nagpapaliwanagan at nagre-review pag preaching. Hindi ka po? Nabasa mo na eh. Pag may nag-preach, ay, nabasa ko na yan eh. Ay, yun palang ibig sabihin nun. Yun palang paliwanag doon. Hindi ka po gaganda ng ganon. Nabasa ko na yan. Parang nare-review ko, parang, ayun po yung naranas ko eh. Pag ako'y pinabasa ko, na-highlightan ko, tapos yung palang preaching, ay mas lalo ako nakikinig. Ay, gusto kong malaman yun eh. Kaya para mas lalo po tayo maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kagandang tayo ay kagamit-gamit po sa gawain ng Panginoon. Kung inyo pong naranasan na, sabi ko kanina, kung inyo pong naranasan na inyong napasabi na lang, yun pala ibig sabihin nun. Ganun pala yun. Di ka kasarap na ganun ang ating nararamdaman kapag tayo. Hindi yung, yan na naman. Hindi yung busangot ng ating Pero magandang, wow, yun pala yun. Hindi ka gano, exaggerated lang po eh, pero ganoon eh, sa ating isip. Kaya po maganda, they are useful in the ministry. Then, hindi din po maganit ang mga member na nagbabasa at totoong nakikinig. Hindi po maganit yan. Parang sabi nga, no kami po yung naghihila ng kawayan, yung pala yung ibig sabihin na parang maganit pa ang naghihila ng salungat na kawayan. Madali pa. Dahil yung kawayan, pag ginaganon mo, hila madali. Ngayon, ang member na hindi nagbabasa at hindi nakikinig, naku po,
Ako po yakagin nyo nang maghila ng kawayan kaysa maghila ng member na hindi nagbabasa ng Biblia at nakikinig. Tayo na lang sa kawayan at maghila ng kawayan. Hindi mo maganit. Pero ikaw talaga tunay na nagbabasa ng iyong Biblia, natapos mo na, pinag-aaralan mo pa, nakikinig ka pa, nag-outline ka pa, ay wala nang kaganit-ganit. Smooth transaction. Salamat sa smooth transaction. Kaganda na wala pong kaganit-ganit. Ayan po yung mga member na yun na nagbabasa na totoong nakikinig. Kung hindi ka maganit, kung nabasa mo talagang mahalaga magbasa ng Biblia, pag finish ang Bible, hindi na maganit. Magbabasa talaga yung Biblia. Makikinig ka talaga. Nabasa mo eh. Napatunayan mo na hindi namin ito gawa-gawa. Napatunayan mo na ito lagay na sa Biblia. Nabasa mo na mahalagang Biblia, mahalagang manalangin. Pag itinuro ang pananalangin, mananalangin ka talaga dahil iyong nabasa, iyong napatunayan. May paalala lang po na yung snare ko po na sa araw sa Facebook. Sabi doon, English po yun eh, I pray that I don't mishandle what I prayed for. Ako'y nananalangin na wag kong mapabayaan pag nasagot na ang pinapanalangin. Ganun din po sana ating prayer. Kahit sabi nga, magaling lang tayo pag tayo nanalangin. Paano pag nasa atin na talaga? Ang mga bagay na ipinalangin natin. Pag hawak na natin, anong gagawin natin dyan? Matutupad pa ba natin yung ating ipinapanalangin sa Panginoon? Kaya po maganda, kung talaga nabasa natin mahalaga manalangin, tayo po yung manalangin. Napahalaga pong manalangin. Kung nabasa natin ng fellowship, tayo po yung makapag-fellowship. Tayo umaten maghapon. Maghapon po. Ang Sunday na sabi ng Panginoon, ipangalin yung araw ng Sabat, maghapon po yun. Hindi naman yun half day. Hindi naman yun tuwing umaga lang na sa linggo. Maghapon po yun, makipag-fellowship, mag-prayer meeting, mag-midnight prayer meeting. Lahat po lang namin gawain natin eh. Hindi naman yung gawain ng mga sabi nga eh, ay na may gawain lang ng mga malalago. Hindi, tanggap mo lang, hindi ka malago. Tanggap mo na. Nagkakaroon na ng toxic sa iyong buhay na, hindi sila na. Wag, sabi nga nung nabanggit ko naman nakaraan, wag mong kainggitan ng mga bagay na pwede namang mangyari sa iyo. Ulitin ko ba, wag mong kainggitan ng mga bagay na pwede namang mangyari sa iyo. Makipag-fellowship po tayo. Wag tayong gumawa ng, lahat po tayo isang church po dito. Tayo nga lang po meron mga divided class, pero hindi po tayo divided. We are still one church. Okay po. So, nabasa mong, mahalaga magbasa ng Biblia, manalangin, makipag-fellowship, humayo po tayo. Ang paghayo po patuloy na hindi lang gawain ng mga worker. Okay po, pero gawain namin yon. Bilang kami mga full-time, duty namin na kami mangaral, mag-Bible study, humayo at mangangaral. Duty po namin yon. Pero hindi lang kami ang naligtas. Okay po, hindi lang kami nakakaalam ng pag-asa, hindi lang kami ang palangit. Hindi lang kami ang mayroong Great Commission. Sa bawat taong naligtas, nasa atin po ang commission ng Panginoon na ipangaral sa bawat tao ang salita po ng Panginoon. Hindi ka naman, si pastor kasi lagi ng Panginoon hayo, init na init, may gagawin nga, ganito, ganyan, importante nga, ganito, ganyan. Ay nabasa mo, na mahalaga talaga mangaral. Hindi ka na maganit sa mga ganyang mga bagay. Nabasa mo eh, napag-aralan mo eh. Kung ang mga Bereans, nung kanilang napatunayan, na si Christ talaga yung Kristong kanilang inihintay, yung Messiah, hindi sila napagilan. Sila yung nag-win soul, at sila naging kagamit-gamit sa gawain po ng Panginoon. At sana ganun po din po tayo. Mahalaga magbasa, manalangin, makipag-fellowship, humayo, magbigay. Nabasa mo talagang meron talagang tithes, meron talagang offering, meron talagang first fruit. Hindi na po maganit yan. Hindi na maganit ang ating bulsa. Nawawala na yung bulsa natin sa balat. Nawawala na yung ating mga secret pocket pag usapang giving na. Hindi ka po. Kaya po, kung atin talaga nabasa yun, pag may nabanggit sa preaching, sabi nga, kalaki pong katulungan. Na pag nabanggit, kaya minsan sa mga preaching, iniiwasan yung ganun topic dahil alam na magiging reaction ng mga member. Huwag po sana maging ganun ang kalagayan ng mga nangangaral na natatakot sabihin. Pero kung kayo po yung masasaktan, hindi na po. Hindi. Kami po yung nangangaral lamang. Nasa atin po ang accountability. Kaya po, ang isa din pong, kung bakit po na sila yung nasabing they are useful in the ministry, sila po yung nagsilbing protector po nila. Tignan niyo po yung verse 13. Sa verse, chapter 17, verse 13, ang sabi po dyan, datapwat ng maunawa ng mga Hudyong taga-Tesalonica na sa Berea ay pinapangaral din ni Pablo ang salita ng Diyos ay nagsiparoon din naman at ginulo at minabagabag ang mga karamihan. Verse 14, at ang magkagayoy pagdakay pinayaon ng mga kapatid si Pablo
na pumaroon hanggang sa dagat at nangatira paroon si Silas at si Timoteo. Ang kanilang ginawa, darating na yung mga manggugulo. Ipoprotektahan natin ito nangangaral ng salita ng Panginoon. Ganoon din po sana sa atin. Ang ating pong church, ang mga tao po dito, lahat ng bawat member ating pong protektahan. Dahil po ating nabasa. We are the protector of this church. Huwag sana tayo maging dito bang iningatan ng mga taga-Berea, iningatan sila Paul na makalis dahil sa panggugulo ng mga Jews. Ganon din dapat ang tunay na pagpapahalaga sa Biblia. Tanggap ito na katulungan na tayo ng ating pastor at hindi nakabigatan. Katulungan na po sana tayo. Na pag tayo, para sabi nga palagi, pinamagad ng example dyan, yun ang bayanihan. Tayo dapat itagabuhat na din. Hindi tayo nandun sa ilalim at nakabitin. Tayo nagpapasarap sa loob at nakaganon. Habang iba nagpapakahirap, nagsisikap, tayo pakuya-kuya-kuy. Huwag sana po tayo maging ganon. Dapat tayo katulungan na at hindi nakabigatan. Yan po yung hamon sa atin. Hamon sa inyo, hamon sa akin. Na tayo po yung maging katulungan palagi ng ating pong gawain. Tayo pong protector po ng ating pong samahan, ng ating Biblia. Tagabuhat na tayo at hindi na tayo binubuhat pa. Lalong higit tayo mga matagal na. Ako yung matagal na din. 2000 namin po kayo, mga bata pa. Tayo mga matagal na. Dito po may mga matagal na din. Tayo mga matagal na. Dapat tayo nakakapagturo na at hindi na tayo mga turuin pa rin hanggang ngayon. Sabi ng verse, kaya dapat ay mga guru na, pero hanggang ngayon mga tinuturuan pa din. Kaya po maganda kung paano mangyayari tayo ay magiging mga tagapagturo din. Tayo po ay magbasa, makinig at mag-intindi po ng ating napapakinggan. Para po tayo ay magkaroon ng progress sa ating mga buhay. Dahil po ay maging katulungan. We protect the church. Ang kapulaan po natin ay hindi sa atin dapat nanggagaling. Ang pumula, kaya lalong hindi tayo lumalagot nakakatisod sa iba. Kaya po minsan nga nakakatisod tayo dahil minsan sa atin pa nanggagaling ang pumula sa atin. Ang mga pula natin sa atin pa lumalabas. Okay po? So, dapat tayo ay hindi na tayo isipin ng ating pastor or ng mga dapat tayo nanalangin at hindi na kasarap na tayo part ng mga nanalangin at mga hindi pinapanalangin. Kaya po, mga Bereans, they are useful in the ministry. They protect the church or the Sinapol. Then, they are the provider. Verse 13 and 14 pa din po. Pakibasa po ng sabay-sabay. Verse 13 and 14. Ready now? Read. Okay po. O bakit po natin silang nasabing sila po yung mga nag-provide? Dahil syempre hindi naman libre ang pagsakay sa barko. Ang nag-provide po para ang sina Paul ay makalis sa Berea at mga makapunta sa next missionary po nila ay mga taga-Bereans. Nag-provide po sila. Ang nag-provide sa pangangailangan ni Paul habang nasa kanila hanggang sa makalis sa mga ito. Nung habang nasa kanila sina Paul at Silas, inaasikaso nila, iniingatan nila hanggang sila makalis. Sila po nagpo-provide nun. Dahil sila yung nag-iintindi, they receive the word with all readiness of mind. Katulong sila para maipamahagi ang salita ng Diyos. Sabi po nung verse 13, sila'y katulong para maipangaral po ang salita ng Panginoon sa lugar po ng Berea. At makakatulong po ang mga Bereans nun dahil they receive the word with all readiness of mind. Ganun din sa atin ngayon. Kung tanggap talaga natin ang Bible at ang turo nito, dapat tayo katulad ng mga Bereans, nakabahagi para may pamahagi ang salita ng Panginoon. Palagi naman po natin na ituturo na simbang ito na sumama at pakibahagi. Di ka po? Palagi naman nasasabi sa kada Sunday, kada prayer meeting, na tayo makasali sa pagbahagi po ng salita ng Panginoon. Maging part po tayo. Pwedeng ikaw ay nangangaral, kasama, at kung hindi ka makasama, may giving tayo, maramdaman na iyong presensyang ikikasama din. Pag nagkabunga, ikipart doon. Tayo ay merong part.
At ang Panginoon po nakakita noon, pwedeng hindi yung effort ay yung ginawa, hindi makita ng mga worker, ni pastor, ng mga members, pero kita po yun ng Panginoon. Sabi nga, your labor in the Lord is not in vain. Kung yes, para sa Panginoon, your labor in the Lord. Pero kung yung labor mo para magpasikat, para mapansin, in vain po yan. Masasayang lamang po yan. Pero kaya po maganda din dito, isa din po maganda po sa ating church, nung pong anniversary, may mga baboy na, may gamit, may mga talent ng ginamit, may mga skills, ang mga commitment po natin ay ginamit para ating pong mga idaos. Eh, paano idadaos yun kung hindi tayo naging part? Gagamit po ang Panginoon, pero magandang tayo ikasali. Hindi ka po kaganda? Hindi para magyabang, ayakan yung ganito ganyan, o kung wala ito, hindi walang mga idadaos. Hindi po. Yan po yung may idadaos pa din natin, pero maganda lamang na ikikabahagi. Sa bawat part, pwedeng yan ay yung iyong gamit, talent, skills, o yung iyong commitment ay ginamit mo ng Panginoon. Magpagamit tayo kung saan man tayo nilagay ng Panginoon. Nasa trabaho, nasa school, may ginagampanan. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Kaya po napahalaga, they protect kung bakit po sila naging kagamit-gamit, they are the protector and they are also the provider. Kaya po yung mga bagay na yan po yung naging ang reason po kung bakit nasabing they receive the word with the all readiness of mind because they are saved, they have the Spirit of God, they are saturated by searching and examining it, and the results, sila po they are more noble, they win souls, they are ready in persecution. Number 4, they are useful in the ministry. Sila po yung nag-serve bilang kanila pong protector at kanila pong provider. Kaya po ang application po niyan, kung hindi ko po nalagyan ng mismong specific na application, pero po yung isang paalala po ulit sa atin. Lagi nga po nasasabi, kung itong iyong napakinggan na ito, ay napakinggan lang talaga, ito yung magbibigay lamang ng kalungkutan sa iyo. Sorrow of knowledge. Nalaman mo lamang na kailangan talaga, napakalaga talaga ng Biblia at wala pa din ikaw ginawa, palulungkotin ka lamang niya. Napakinggan mo lang talaga. Padagdag ng padagdag ang kalungkutan ng iyong buhay hanggat walang application na nakikita sa ating buhay. Next week, iba na po ulit ang topic. Pero sana po yung maging paalala. Maging paalala po. Para pag natin napanggan, i-apply ka agad. Kaya wag na sana nating dagdagan ang mga kalungkutan natin. Bakit? Hindi natin na-apply sa ating mga buhay. Kaya po itong mensahe po ng gabi, maging paalala po sa atin, ang mga taga-Berea ay naging blessing noon, sana ang mga taga-JBC maging blessing pa rin po hanggang ngayon. They received the word with all readiness of mind. Tayo po yung manalangin.